Ang bango ng pino at taglamig ang pumuno sa malaking bulwagan, ngunit sa ilalim nito'y may nakatago pang mas primal, ang hindi matatawarang musk ng mga alpha na nagtitipon para sa panlalahad ng teritoryo tuwing panahon. Namumurol ang balat ko sa pag-alerto habang idinikit ko ang sarili sa malamig na batong pader, sinusubukang maglaho sa gitna ng iba pang mga omega na dinala bilang handog. Hindi tulad nila na may mabangong balat at sanay sa mahinhin na titig, hindi ako inihanda para sa sandaling ito. Ang maputlang gintong buhok ko ay nakalugay at walang palamuti, walang masalimuot na tirintas na tanda ng mga pinalaki sa tradisyon. Tumayo ng tuwid babae, ungol ng tagapamahala, nakabaon ang mga daliri niya sa balikat ko. Naroroon ngayong gabi ang mismong hari ng mga alpha. Magpakita ka ng respeto. Kinagat ko ang loob ng pisngi ko hanggang sa natikman ko ang dugo. Ang paggalang ay isang luho na ibinibigay sa mga hindi ipinagpalit para pakasundin ang mga makapangyarihang lalaki. 3 araw na ang nakalipas nang ako'y nangunguha ng mga halamang gamot sa gubat na hangganan ng aming hirap na nayon. Dumating ang mga nakatatanda ng konseho sa aking kubo dala ang kanilang alok. Ang aking kalayaan kapalit ng proteksyon ng aming bayan. Ang pilak na pendant ng aking lola ay mabigat na nakasabit sa aking dibdib. Nakatago sa ilalim ng manipis na damit pang seremonya na ipinilit nilang isuot sa akin. Tandaan mo, Ara, ang bulong niya bago siya mamatay. Ang puso mo ang tanging bagay na hindi nila makukuha maliban kung isusuko mo ito. Ang pendant ay may ukit ng isang lobo na nakapulupot ng proteksyon sa paligid ng buwan. Isang simbolo mula sa lumang relihiyon, bago namuno ang mga alpha ng may bakal na kamao at naging kalakal ang mga omega. Bumukas ng maluwang ang malalaking pintuan na gawa sa oak sa dulo ng bulwagan at agad na nanahimik ang silid. Maging ang hangin ay tila humupa, na para bang pinigilan ng buong pagtitipon ng kanilang hininga. Pumasok ang isang matangkad na figura na sinamahan ng mga mandirigmang. Ang kanilang mga peklat ay nagsasalaysay ng mga panalo sa labanan at mga kaaway na natalo. Ngunit siya iyon, ang hari na alpha, na siyang kinahuhumalingan ng lahat ng mga mata. Gumalaw siya na parang mandaragit. Bawat hakbang ay may layunin at makapangyarihan. May madilim na balahibo na bumabalot sa kanyang mga balikat sa kabila ng umuungal na apoy na nagpapainit sa bulwagan. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha habang pinagmamasdan niya ang silid. Ngunit nang dumaan ang tingin niya sa hanay ng mga omega, may kumislap sa kanyang mukha, isang bagay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Natagpo ng kanyang mga mata ang akin at tila umikot ang mundo. Yung isa, sabi niya, ang boses niya ay bumasag sa katahimikan. Ang maputla, na may buhok na magulong kulot. Lahat ng ulo'y tumingin sa akin at sumikip ng masakit ang pagkakahawak ng tagapag-alaga. Hindi ako makahinga, hindi makaisip. Hindi dapat ito nangyayari. Dapat sana'y hindi ako mapapansin, isang simbolikong handog mula sa isang nayon na masyadong mahirap para makapagbigay ng tamang kapareha. Dapat sana'y babalik ako sa bahay pagkatapos tuparin ang aking tungkulin, malaya akong mabuhay ayon sa aking nais. Ngunit tiningnan ako ng hari na alpha at ako lamang. Dinala nila ako sa kanyang silid na parang hayop na papatayin. 2 gwardya ang nasa magkabilang gilid ko habang naglalakad kami sa paikot-ikot na pasilyo ng bato at tapiserya. Agad na umalis ang alpha na hari sa bulwagan matapos akong piliin, hindi na pinansin ang mga paghangos at bulong na sumunod sa kanyang pagpili. Pinili ako kaysa sa mga anak na babae ng mga maharlika, kaysa sa mga omega na sinanay mula pagkabata sa sining ng pagpapalugod sa isang alpha na kapareha. Huwag mong subukang tumakas, babala ng isang gwardya, bagaman may tono ng awa ang kanyang boses. Hindi pinapayagan ng hari ang pagsuway. Umungol ang ibang mga gwardya na parabang makakalayo pa ako. Walang nakakalusot sa pader ng kastilyo maliban kung kalooban ni Haring Kaden. Kaden. Ang pangalan niya palang ay tila labaha sa aking balat. Nakatayo sa aming harapan ang pinto ng silid na masalimuot ang ukit ng mga eksena ng mga lobo na nanghuhuli sa ilalim ng buong buwan. Biglang bumalik sa akin ang mga kwento ng aking lola. Mga kwento ng mga alpha na nagbabagong anyo sa ilalim ng liwanag ng buwan, na nagiging mga halimaw na taglay ng kanilang espiritu. Mga kwentong itinakwil ko bilang malikot na imahinasyon ng isang matandang babae na sinusubukang unawain ang isang malupit na mundo. Maghintay ka rito, utos ng unang gwardya, habang mariing tinatapik ang pinto bago sila umurong pabalik sa pasilyo na iniwan akong mag-isa. Hinawakan ng aking mga daliri
ang pendant ng aking lola na mahigpit kong kinapit sa tela ng aking bestida. Kung tatakbo ako ngayon, makakarating pa kaya ako sa dulo ng pasilyong ito bago ako mahuli? At ano ang mangyayari sa aking nayon kapag bumaba ang galit ng hari na Alpha sa kanila dahil sa aking pagsuway? Bumukas ng maluwang ang pinto at may sumirit na init mula sa loob. Hindi ito ang komportabling init ng pugon sa bahay kundi ang nakapipighating init ng pandayan, ang uri ng init na nagbabagong anyo ng metal para maging sandata. Pumasok ka. Walang emosyon ang boses niya ngunit naguutos ng lubusang pagsunod. Gumalaw ng kusa ang mga paa ko at dinala ako nito sa isang silid na mas malaki pa sa buong kubo ko. May nakalatag na balat ng hayop sa batong sahig at isang napakalaking kama ang nangingibabaw sa isang pader. Ang mga poste nito ay inukit mula sa buo-buong troso ng puno na may dalapang balat. May rumaragasang apoy sa isang malaking pugon na sapat para mag-ihaw ng usa, na naglalagay ng sumasayaw na mga anino sa mga pader, na pinalamutian ng mga sandata at mga mapa. Ang hari na Alpha si Kaden ay nakatayo sa tabi ng isang mesa na puno ng mga prutas, karne at alak. Tinanggal niya ang kanyang mga seremonyal na balahibo na nagpakita ng malapad niyang balikat sa ilalim ng isang simpleng kamisang gawa sa lino. Nang wala ang formal na kasuotan, mukhang mas bata siya, ngunit hindi nabawasan ang kanyang panganib. Hindi ka inihanda ng maayos, aniyan ang umiikot ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang aking anyo. Anong nayon ang nagpadala sa iyo? River Mist, ang sagot ko. Nagulat na matatag ang boses ko sa kabila ng takot na dumadaloy sa akin. Hindi kami gaanong nabigyan ng babala tungkol sa mga kinakailangan sa handog. Matalim at walang biro ang kanyang tawa. Handog? Yan ba ang sinabi nila sa iyo na ito? Lumapit siya sa akin at kinailangan ko ng buong tapang para hindi umatras. Ano ang pangalan mo, Omega? Ara. Ara, inulit niya na para bang tinatamasa ang tunog nito. Alam mo ba kung bakit ka narito? Ara ng River Mist, bahagyang itinaas ko ang baba ko dahil ipinagpalit ako ng aming konseho kapalit ng proteksyon. At alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga napili ng Omega sa panapanahong pag-angkin? Kilalang-kilala ang mga kwento ipinapasa ng mahinahon sa pagitan ng mga kababaihan sa aking nayon. Ang mga Omega na pinili ng mga Alpha ay nagiging pag-aari nila, gagamitin, papalaguin at itatapon kapag nagsawa na sila. Ang iba ay tinatrato ng mabuti, pinalamutian ng hiyas at magagarang damit bilang pinapahalagahang pag-aari. Ang iba naman ay hindi na muling nakita. Marami na akong alam, sagot ko. Pinipilit kong hindi mag-uga ang boses ko. Dahan-dahan akong inikot ni Cadence, mabigat ang titig niya sa aking balat. Nagtataka ako kung ganoon nga. Tumigil siya sa harap ko sapat ang lapit para maramdaman ko ang init na sumisigaw mula sa katawan niya. Nagpadala ang konseho ng matatanda sa inyong nayon ng liham kasama ang kanilang alay. Alam mo ba kung ano ang nakasulat? Umiling ako. Pansamantalang natabingan ng kalituhan ng takot. Sabi raw ay sira ang kanilang handog, na may dalang karamdaman sa isip ka na ginagawang hindi ka angkop. Tumagos sa akin ang titig ng kanyang mga mata, parang naghahanap. Inaangkin nila na nakakakita ka ng mga bisyon, na nakikipag-usap ka sa mga espiritu na hindi nakikita ng iba. Nanlamig ang mukha ko. Ang karamdaman ang pinakamalalim kong lihim na ibinahagi ko lamang sa aking lola na may kaparehong kaloob. Matapos siyang pumanaw, naging pabaya ako. Marahil ay nakikipag-usap sa mga espiritu ng gubat, kung saan maaaring makarinig ang iba. Gumuguhit ng mga simbolo sa lupa upang pakalmahin ang mga sinaunang nilalang na nagbabantay sa aming mga kagubatan. Pinadala ka nila na inaasahang mabibigo ka. Nagpatuloy si Kaden. Mas mahina ang boses ngayon. Upang ikaw ay tanggihan at maibalik ng may hiya, matupad ang kanilang tungkulin nang hindi nawawala ang sinumang itinuturing nilang mahalaga. Namuo sa akin ang kahihiyan na agad na sinundan ng galit. Hindi kailanman inaprubahan ako ng konseho. Ang kakaibang ulilang babae na nakatira sa gilid ng nayon, ngunit ipinadala ako bilang sinadyang pang-iinsulto sa hari ng Alphas. Hindi ko hiniling na narito ako, sabi ko. Nang sa wakas ay bumigay ang aking katatagan at nanginig ako. Ibalik ninyo ako o itago ninyo ako o patayin ninyo ako, anumang parusang babagay sa kanilang pang-iinsulto. May kumislap sa kanyang mga mata, marahil nagulat na nakapagsalita ako ng direkta sa kanya. Sanay ang mga Alpha sa mga Omega na nanghihina at sumusuko. Hindi sa mga nakikipagtitigan at nagsasalita ng tuwiran. Walang parusa, sabi niya makalipas ang sandali. Hindi para sa iyo kahit papaano.
Tungkol naman sa iyong nayon, ang ngiti niya ay parang mandaragit. Malaman natin. Lumiko siya at naghain ng alak sa 2 baso. May alok ako sa iyo, ara ng river mist. Isang pagkakataon para masiguro ang iyong kalayaan at ang kaligtasan ng iyong nayon. Natigil ang tibok ng puso ko. Anong klaseng alok ito? Magpalipas gabi ka sa aking kama, payak niyang sabi, habang iniabot sa akin ang isang baso. Kung makatiis ka hanggang madaling araw nang hindi tumatakas, palalayain kita. Walang pag-aangkin, walang pananali. Maari kang bumalik sa iyong nayon at sisiguraduhin kong mananatili sila sa ilalim ng aking proteksyon sa kabila ng kanilang kawalang galang. Tinitigan ko siya. Hinihintay na lumitaw ang patibong. Matulog ka lang sa tabi ko, iyon lang. Tapat ang tawa niya ngayon, malalim at nakakagulat sa init. Hindi, munting Omega, hindi lang matulog. Namula ang pisngi ko nang maunawaan ko ang ibig niyang sabihin. At kung tatanggi ako, babalik ka agad sa river mist, pero aalisin ko ang proteksyon ko. Iniisip kong may ibang kaharian na malugod na sasakop sa teritoryo mo ang mga alpha nila. Hindi naman talaga pagpipilian iyon. Ang aking nayon, sa kabila ng lahat ng kapintasan dito, ay tahanan ng mga bata, matatanda, at mga inosenteng, walang kinalaman sa desisyon ng konseho. Kung wala ang proteksyon ng hari na alpha, magiging madaling biktima sila ng mga salarin at karibal na kawan na ang pagtrato ay magpapatingkad sa kabaitan ni Cadence. Isang gabi, inulit ko ng maingat. At pagkatapos malaya na ako. Walang kagat ng pag-angkin, walang seremonyang pananatal. Tumango siya ng isang beses, hindi maunawaan ang kanyang mukha. Isang gabi, ang iyong tapang para sa iyong kalayaan. Inabot ko ang baso na hawak pa rin niya nang nakalabas. Nagdampi ang aming mga daliri nang kunin ko ito. May dumaloy na kuryenteng pakiramdam sa pagitan namin na nagpahinto sa aking hininga. Bahagyang namula ang kanyang mga butas ng ilong at naisip ko kung naaamoy niya ang takot. At may isa pa, isang bagay na tinanggihan kong kilalanin sa aking balat. Ano ang nangyayari ngayon? Tanong ko, habang umiinom ng kaunting alak para kumalma. Dumilim ang mga mata ni Cadence habang pinapanood niya ang mga labi kong dumampi sa gilid ng baso. Ngayon, naghihintay na lang tayo ng pagdating ng gabi. At pagkatapos, gaya ng hamog sa tabing ilog, malalaman natin kung ano ka talaga. Sa labas ng bintana ng silid, nagsisimula ng lumubog, ang araw patungo sa abot tanaw. Pinipinta ang langit ng mabagsik, naguhit ng malalim na pula at ginto. Sa loob lamang ng ilang oras, makakamit ko ang aking kalayaan. Umawawala ito magpakailanman sa kama ng Alpha King. Isang lalaking pinili ako sa mga dahilan na hindi ko man lang maunawaan, ngunit ang titig niya ay may taglay na mga lihim na kasing dilim at kasing lalim ng papalapit na gabi. Nag-iikot-ikot ako sa silid habang pinagmamasdan ako ni Caden mula sa isang upuan sa tabi ng apoy. Pinupuno ng kanyang presensya ang silid, kahit natahimik lang siya. Sa tuwing natatapos ako ng isang lapag, nararamdaman kong sinusundan ako ng tingin niya. Pinag-aaralan ang aking mga galaw nang may tindi na nagpapakilabot sa akin. Nagpaplano ka bang makatakas? Tanong niya sa wakas, may halong aliw sa tinig. Masyadong mataas ang mga bintana. Babantayan ang pinto at mas mabilis ako kaysa sayo. Tumigil ako sa tabi ng bintana, nakatingin sa papalubog na langit. Hindi ako nagpaplano na tumakas, pumayag ako sa mga kondisyon mo. Ngunit kumikilos ka na parang hayop na nakakulong. Marahil dahil isa nga ako noon, sagot ko, at humarap sa kanya. Napalambot ng alak ang dila ko kaya naging mas matapang ako kaysa sa nararapat. Sa aking gulat, hindi siya nagalit sa aking insulto. Sa halip, yumuko siya pasulong, nakasandal ang siko sa kanyang mga tuhod at tumalim ang kanyang titig. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa mga bisyon mo. Automatikong napunta ang kamay ko sa pendant ng lola ko. Wala lang yon. Pamahiin lang sa baryo. Magsinungaling ka ulit sa akin na ara at mawawalan ng bisa ang kasunduan natin. Nabitin ang banta sa pagitan namin at lumunok ako ng malalim. Walang sino man ang kailanman direktang nagtanong tungkol sa nakikita ko. Nagbulong-bulong na lang sila sa likod ng kanilang mga kamay. Tinawag akong sumpa. Iniiwas ang kanilang mga anak sa kakaibang dalagita na nakikipag-usap sa hangin. Nakikita ko ang mga alingaw-ngaw, sabi ko ng maingat. Minsan ng mga nangyari, minsan ng maaaring mangyari, at minsan nag-atubili ako. Alam ko kung gaano kabaliw ang tunog nito. Ituloy mo, anyaya niya, na hindi ko inasahan ang lambing ng kanyang tinig. Minsan nakikita ko ang mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Mga espiritu na naninirahan sa gubat, sa mga ilog, sa mga bato.
Inaasahan ko ang mapanuyang tawa, ang mga paratang ng kasinungalingan o kabaliwan. Sa halip tumayo si Caden mula sa kanyang upuan at dahan-dahan siyang lumapit sa akin, na parang lumalapit sa isang ligaw na hayop na handang tumakbo. Ano ang itsura nila, mga espiritu? Hindi ko inasahan ang tanong, kaya sumagot ako ng hindi nag-iisip. Parang anino at liwanag na pinagsama. Parang hangin na nabigyan ng anyo. Nagsasalita sila ng walang salita at gumagalaw sa pagitan ng mga puwang na hindi dapat umiiral. Nakatayo siya sa harap ko ngayon. Sapat na ang lapit para makita ko ang bahid ng kulay ambra sa kanyang madilim na mga mata. At ano ang sinasabi sa iyo ng mga espiritong walang salita? Karamihan ay mga babala, kung saan hindi dapat maglakad sa gubat. Kung aling mga halaman ang magpapagaling at alin ang magpapalasunog. Huminga ako ng malalim para kumalma. 3 araw na ang nakalipas, binalaan nila ako tungkol sa mga lalaking darating sa pintuan ko. Hindi ko sila pinansin. May nagbago sa kanyang ekspresyon. Marahil ay pagkakakilanlan o pag-unawa. May ganoong kaloob din ang lola mo. Hindi ito tanong, ngunit tumango ako. Paano mo nalaman? Ang kuwintas na paulit-ulit mong hinahawakan, sabi niya. At bumaba ang tingin niya sa bahagi kung saan nakasipit pa rin ang aking kamay, ang pilak na lobo at buwan sa ilalim ng aking damit. Pwede ko ba itong makita? Nag-aatubili. Inalis ko ang kuwintas sa aking ulo at inabot ko ito sa kanya, na sumasalamin ang pilak sa liwanag ng apoy. Hindi niya ito kinuha sa akin, yumuko lamang siya ng mas malapit upang suriin ang mga ukit. Moon speakers, bulong niya. Akala ko nga ay naubos na sila noong mga nakaraang henerasyon. Moon speakers, tumuwid si Cadence, muling nag-ingat ang kanyang mukha. Isang matandang linya ng dugo na bihira sa mga omega. May panahon na hinahangaan sila, hindi kinamumuhian. Ipinahiwatig niya na isuot ko muli ang pendant. Wala sa iyong konseho ang nakakaalam tungkol sa ipinadala nila sa akin. Bago ko pa man maitanong kung ano ang ibig niyang sabihin, may kumatok sa pinto. Lumayo si Caden sa akin at nagbigay ng pahintulot na makapasok. Lumitaw ang isang dalaga, may dalang tray na puno ng mas maraming pagkain at isang umuusok na pitsel na pinuno ng silid ng bango ng may halamang cider. Handa na ang iyong paliguan sa katabing silid, Ginoo, wika niya, nakayuko ang mga mata. At para rin sa omega kung nais niya, salamat Mera, ang sagot ni Cadan. Nang magsara ang pinto sa likod niya, humarap siya sa akin. Dapat kang kumain pagkatapos ay maligo, papalapit na ang gabi. Ang paalala sa naghihintay sa akin ay nagdulot ng panibagong alon ng pagkabalisa sa aking katawan. Lumapit ako sa mesa hindi dahil sa tunay na gutom, kundi para may magawa. Habang pumipili ako ng isang piraso ng tinapay, napansin kong pinagmamasdan ako ni Caden na may kakaibang ekspresyon. Ano? Tanong ko. Biglang nahiya. Karamihan sa mga omega na dinadala rito ay tumatanggi sa pagkain, alinman sa takot o dahil sa maraming taon ng pagsasanay para mapanatili ang payat na pangangatawan na sinasabing gusto ng mga alpha. Itinuro niya ang mga pagkain sa harap namin. Kumain ka ng gusto mo. Kakailanganin mo ang lakas mo. Ang pahiwatig niya ay nagpamula sa pisngi ko, ngunit pinilit kong kumain ng maayos dahil alam kong tama siya. Ano man ang dala ng gabi, mas lalo lang itong magiging masahol kung haharapin ko ito na walang laman ang tiyan. Nang ako'y busog na, dinala ako ni Caden sa isang pinto na hindi ko napansin dati. At binuksan ito upang maipakita ang mas maliit na silid na maliwanag sa liwanag ng mga lamparang langis. May usok na tumataas mula sa isang palangganang tanso na sapat para sa dalawa. Ang ibabaw ng tubig ay natabunan ng mga petalo ng bulaklak na ang bango ay mabigat sa hangin. Huwag kang magmadali, sabi niya, habang umatras. Maliligo ako pagkatapos mo. Nakatayo ako ng mailang, biglang naalala kung gaano ako kalat sa tingin niya. Magulo ang buhok ko dahil sa paglalakbay, at ang balat ko ay may bakas pa ng lupa sa gubat sa ilalim ng damit seremonya. Maliligo ka rin ba? Malabo akong nag-akmang magsalita, hindi ko maisipi ang tanong, at may kumislap na pagkaunawa sa kanyang mga mata. Maghihintay ako sa kabilang silid. Sabihan mo ako kapag tapos ka na. Isinara niya ang pinto, iniwan akong mag-isa kasama ang malakas na kabog ng aking puso. Mabilis akong naghubad at inilagay kong maingat ang pendant ng lola ko sa isang maliit na mesa sa tabi ng paliguan. Perpektong mainit ang tubig at lumubog ako rito na may buntong hininga na halos isang hagulgol. Sandali, pinayagan kong manatili na lang ako sa init. Magkunwaring nasa ibang lugar ako, kahit saan na lang. Hindi nagtagal, sumingit ang katotohanan. Habang naghuhugas ako, pinipisil ang dumi at takot gamit ang sabong amoy lavender at rosemary.
Pinag-isipan ko ang mga naghihintay sa hinaharap. Isang gabi sa kama ng hari na Alpha, isang gabi para tiisin ang anumang iuutos niya. At pagkatapos kalayaan, kaya kong gawin ito. Nakaraos na ako ng mas masahol pa. Ang taglamig ng mamatay ang mga magulang ko, iniwan akong mag-isa sa edad na 12. Ang mga bulong-bulungan at ang pag-iisa ng maging halata ang pagkakaiba ko. Ang gutom ng tumangging makipagpalitan sa akin ang mga taga-baryo dahil ako raw ay sumpa. Kaya kong tiisin ang isang gabi kasama ang isang lalaki. Kahit gaano pa siya nakakatakot tulad ni Caden. Nang sa wakas ay lumabas ako sa tubig, may nakita akong malambot na tuwalya at isang asul na bestida na nakalatag para sa akin. Walang kasuotang pangseremonya, walang kasuotang omega na dinisenyo para ipakita ang pagsunod, kundi isang simpleng bestida na tumakip sa akin mula liig hanggang bukong-bukong. Pinatuyo ko ang mahaba kong gintong buhok sa abot ng aking makakaya. Sinuklay ang mga buhol gamit ang aking mga daliri. Pagkatapos ay isinulot ko ang bestida at muling isinabit ang aking palawit sa aking leeg. Tapos na ako, sigaw ko. Maliit ang tunog ng aking boses sa singaw na silid. Agad na bumukas ang pinto na parabang naghihintay na siya sa labas. Pumasok si Caden at sinuyod ng tingin ang buong katawan ko sa paraang ramdam na ramdam ko kung paano dumikit ang basang bestida sa ilang bahagi ng aking katawan. Ikaw naman, sabi ko, habang lumalapit para ipasa sa kanya ang bestida. Hinawakan niya ang braso ko, mahinahon pero matatag. Sandali, napatigil ako, tumibok ng mabilis ang pulso ko sa ilalim ng kanyang haplos. Sobrang lapit niya kaya naamoy ko siya. Amoy ng pino, usok, at isang hindi mailarawang halimuyak ng kagubatan. Ang aking mga instinktong omega na natutulog hanggang ngayon ay nagising dahil sa kanyang paglapit. Hinihikayat akong sumuko. Hinihikayat akong ilantad ang aking leeg sa alfang ito na sumisiklab ng kapangyarihan. Tumanggi ako, tinitigan ko siya ng matatag sa kabila ng panginginig ng aking mga galamay. May isang bagay na dapat mong maunawaan bago tuluyang lumubog ang gabi, sabi niya. Mababa ang boses. Pinili kita ng may dahilan, aaran ng Riverist, dahil isa akong tagapagsalita ng buwan, hula ko. Ang hindi pamilyar na termino ay kakaiba pa rin sa dila ko. Ang kanyang mga labi ay nakangiti ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Bahagi iyon pero may iba pa. Bitiwan niya ang braso ko. Ang kanyang mga daliri ay banayad na dumampi sa aking balat habang ginagawa niya iyon. Nang pumasok ako sa bulwagang iyon ngayong gabi, naamoy ko ang isang bagay na hinahanap ko sa buong paghahari ko. Isang bagay na inakala kong alamat na lamang. May nakakilabot na dumaloy sa aking gulugod sa kabila ng init ng silid. Ano ang naamoy mo? Ang aking kupas na kapareha. Nanlambing ang mga salitang iyon sa hangin, sa pagitan namin, mabigat sa mga pahiwatig. Ang mga kupas na kapareha ay kwento na lamang sa matatanda, isang alpha at omega na nakalaan para sa isa't isa, nakatali sa mga puwersang hindi mauunawaan. Karamihan ay itinuturing ang ganitong mga kwento bilang romantikong kalokohan, isang paraan para gawing mas kaaya-aya ang mga inayos na pagtutugma. Umatras ako ng isang hakbang. Imposible iyon. Wala namang kupas na kapareha, hindi ba? Hinamon ni Caden. Kumikislap ang mga mata niya sa isang primal na puwersa. Kung ganoon, bakit nanigpit ang bawat alpha sa bulwagang iyon nang pumasok ka? Bakit alam ko agad kung nasaan ka bago pa man kita makita? Bakit ako naaakit sa amoy mo nang parang wala ng katulad? Kung totoo iyon, kontra ko. Bakit mo ako inaalok ng kalayaan? Bakit hindi mo na lang ako inaangkin? Tumimtim ang mukha niya. Dahil ang tunay na kapareha ay hindi maaaring agawin, kundi kusang ibinibigay. At ikaw, munting omega, ay kasing ligaw at mailap gaya ng mga espiritu mong kinakasamahan. Lumapit muli siya, at sa pagkakataong ito, nanindigan ako. Kailangan ko ang iyong pagsuko, Ara, ngunit gusto kong kusang loob mo itong ibigay, hindi kinuha. Kaya, ang gabing ito ay isang pagsubok, sabi ko, habang unti-unting nagiging maliwanag sa akin ang lahat. Para makita kung kusang loob akong susuko, ang gabing ito ay isang pagkakataon, tinamaan niya, para sa ating dalawa na matuklasan kung ano ang namamagitan sa atin. Kung wala kang mararamdaman pagsapit ng madaling araw, malaya kang umalis gaya ng ipinangako mo. Ngunit kung mararamdaman mo man lang ang kaunti sa naramdaman ko sa bulwagang iyon, iniwan niyang nakabitin ang pahiwatig. Itinaas ko ang aking baba. At kung aalis ako kahit ganoon, isang mapanganib na ningning ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa kakita pakakawalan gaya ng ipinangako. Ngunit tandaan mo ito, o tagapagsalita ng buwan, ang umiiral sa pagitan ng tunay na magkasintahan ay hindi naglalaho sa distansya. Lumalala pa ang sakit. Mas naging mapilit hanggang sa ubusin ka nito mula sa loob.
Banta ba iyon? Babala ito mula sa isang taong nakasaksi nito ng personal. Umatras siya, lumikha ng espasyo sa pagitan namin. Maliligo ako ngayon. Hintayin mo ako sa tabi ng apoy. Nang magsara ang pinto sa likod niya, sumandal ako sa pader, biglang nanlambot ang mga binti ko. Lumubhang magkasintahan, nakakatakot ang konsepto. Hindi dahil hindi ako naniwala, kundi dahil sa kaibuturan ng aking pag-iisip, natakot akong baka tama siya. Ang kuryenteng naramdaman ko nang magdikit ang aming mga kamay. Ang pakiramdam na naninibigay sa ilalim ng aking balat kapag siya ay naroroon. Ang paraan ng pagtugon ng aking katawan sa kanyang amoy sa kabila ng pagtanggi ng aking isipan. Hindi ito mga normal na reaksyon. Bumalik ako sa pangunahing silid at tumayo sa harap ng apoy. Pinagmamasdan ang sayaw ng mga apoy at sinisikap patahimikin ang mabilis kong pag-iisip. Sa labas, tuluyan nang bumagsak ang gabi. Ang kalangitan ay parang kanbas ng mga bituin sa labas ng bintana. Sa loob ng isang oras makakapatid ako kay Caden, tutuparin ang bahagi ko sa aming kasunduan. Ngunit ngayon ay nagbago na ang nakataya. Hindi na ito basta pagtitiis ng isang gabi para makamit ang kalayaan. Ito ay tungkol sa pagtanggi o pagtanggap ng isang ugnayan na, kung totoo ang mga alamat, ay maaaring magtali sa akin sa alfang ito magpakailanman. Binuksan ang pinto ng silid pangligo at lumabas si Caden, nakasuot lamang ng maluwag na salawal na gawa sa lino na nakababa sa kanyang balakang. May mga patak ng tubig pa ring nakadikit sa kanyang dibdib at balikat na sumasalamin sa liwanag ng apoy. Puno ng peklat ang kanyang balat, ang kasaysayan ng mga labanang pinaglaban at napanalunan na nakatatak ng permanente rito. Natatakot ka ba? Tanong niya, habang lumalapit para tumayo sa tabi ko sa harap ng apoy. Inisip kong magsinungaling, pero binaliwala ko na lang ang sarili kong isipan. Oo, sa akin o sa maaring maramdaman mo? Napakalalim ng tanong para sa akin. Pareho, inamin ko. Tumango siya na para bang nasiyahan siya sa sagot ko. Katapatan. Mabuti. Itinuro niya ang napakalaking kama. Magsisimula na ba tayo sa gabi natin? Buong Riverist, dumating na ang sandali. Ang lakas ng tibok ng puso ko ay akala kong maririnig niya. Isang gabi ng pagtitiis, isang gabi ng paglaban, sa hila na nararamdaman ko na patungo sa alpha na ito na nagsabing ako ang kupas niyang katapat. Isang gabi para tiyakin ang aking kalayaan o isuko ito magpakailanman. Lumapit ako sa kama. Bawat hakbang ay tila pagpili sa pagitan ng dalawang kapalaran. Sa likuran ko, naramdaman ko kaysa narinig si Caden na sumusunod. Matiisin na mandaragit sa kanyang paghahabol. Kampante na ang kanyang biktima ay wala nang mapuntahan na hindi niya maaabot. Nang marating ko ang gilid ng kama, bumaba at naging malambing ang kanyang tinig sa tabi ng aking tainga. Tandaan, munting Omega, kung makatiis ka hanggang madaling araw, malaya ka. Ngunit bago iyon, dumampi ang kanyang mga daliri sa buhok sa aking leeg, na nagdulot ng pamumula sa aking buong gulugod. Tingnan natin kung ano kagawa. Nanatili ang kanyang haplos sa batok ko. Isang bahagyang presyur na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Nanatiling nakatayo ako nang hindi gumalaw, nahahati sa pagitan ng instinct na tumakas at ng hindi maipaliwanag na pagnanais na sumandal sa kanyang init. Lumiko ka. Mahinahon na utos ni Caden. Sumunod ako ngunit hindi dahil sa pagsunod-sunuran. Kailangan kong makita ang kanyang mukha, basahin ang intensyon sa likod ng mga matang may bahid ng kulay ambra. Nakatayo siya ng sobrang lapit. Ang hubad niyang dibdib ay tumataas at bumababa sa bawat hinog na hininga. Ang mga peklat na nasilip ko kanina ay nagkuwento ng karahasan, ng mga labanang nalampasan, ng sakit na tiniis. Hindi ko namalayan, itinaas ko ang kamay ko patungo sa isang partikular na magaspang na peklat na umaabot mula sa kanyang butong balagbag hanggang sa tadyang. Nahawakan niya ang pulso ko bago pa man ito tumama. Matibay ang kanyang pagkakahawak ngunit hindi masakit. Kuryosong munting tagapagsalita ng buwan, bulong niya. Palaging umaabot sa gusto ng iba na hipuin. Paano mo nakuha ito? Tanong ko, halos pabulong ang boses. May dumaan na anino sa kanyang mukha. Isang pagtatangka sa pagpaslang 3 taon na ang nakalipas. Naniniwala ang magiging mamamatay tao na ang tabak ng isang Omega ay masyadong walang halaga para matuklasan ng isang alpha hanggang sa huli na. Tama ba siya? Siya, itinama niya. Halos tama siya. Nakaligtas lang ako dahil hinaluan ng tubig ang lason sa kanyang tabak. Pinaglandas ng kanyang hinlalaki ang maliliit na bilog sa loob ng aking pulso, na nagpadama ng banayad na init pataas sa aking braso. Mula noon, natutunan kong huwag agad-agad paniwalaan ang pagsusumite ng sinuman.
Ang pahiwatig na iyon ay nanlalamang sa pagitan namin na ang aking paglaban, ang aking pagtangging matakot, ang siyang eksaktong dahilan kung bakit ako niya napansin sa bulwagan na iyon na puno ng mga omegang mabango at mahusay na sinanay. Iyon ba ang dahilan kung bakit inialok mo sa akin ang kasunduang ito? Tanong ko. Dahil hindi ka nananalig sa pagsusumite na madaling ibinibigay. Umukit ang ngiti sa kanyang mga labi na nagbago sa kanyang mukha. Pinalambot ang matitigas na gilid ng kapangyarihan at ginawang halos batang lalaki. Inialok ko ito dahil mukhang handa kang kagatin ang tagahawak na nangahas na hipuin ka ng walang pahintulot. Dahil ang mga mata mo ay puno ng pagtanggi kahit na ang katawan mo ay nanginginig sa takot. Dumulas ang kanyang kamay mula sa aking pulso patungo sa aking baywang, humihinto sa kurba kung saan nakabuklod ang kapa. Dahil ang tunay na magkasintahan ay dapat magsama bilang magkapantay, hindi bilang mananakop at nasakop. Hindi tayo tunay na magkasintahan, iginiit ko, kahit na tila hungkag ang mga salita sa aking sariling pandinig. Kung ganoon, patutunayan ng gabing ito iyon sa isang paraan o sa iba pa, ang kanyang sagot, na hindi matitinag ang kumpiyansa. Natagpuan ng kanyang mga daliri ang buhol na nagpapatibay sa aking kapa. Pwede ko ba? Nagulat ako sa tanong. Hindi humihingi ng pahintulot ang mga alpha. Kinuha nila. Lalo na ang mga alpha na hari na may omega na nasa kanilang silid, na nakatakda ng gugugol ng isang gabi sa kanilang mga kama. Oo, bulong ko. Nag-aalangan at isang bagay na mas madilim, mas primal, ang nag-aagawan sa loob ko. Hinubad niya ang buhol ng dahan-dahan at may layunin, hindi inalis ang tingin sa akin habang bumubukas ang aking bestida. Hinaplos ng malamig na hangin ang aking balat, nagdulot ng kilabot sa aking hubad na katawan. Tinanggihan ko ang pagnanais na takpan ang sarili. Nakatayo ng hubot-hubad sa harap niya. Natanging ang pendant ng lola ko ang nakapatong sa pagitan ng aking mga suso. Naging madilim ang mga mata ni Caden habang pinagmamasdan niya ako, at naging mas magaspang ang kanyang paghinga. Maganda, bulong niya. Magaspang ang boses sa pagpipigil, na parang liwanag ng buwan na nabigyan ng anyo. Umakda ang init sa buong balat ko, kumalat mula sa pisngi ko pababa sa leeg at dibdib. Walang nakatingin sa akin ng ganito na para akong mahalaga, kanais-nais at karapat-dapat namnamin. Ikaw naman, sabi ko, na ako mismo'y nagulat sa aking katapangan. Bahagyang tumasok ang kilay niya, ngunit sumunod siya. Binuksan ang tali ng kanyang salawal na lino at hinayaan itong bumagsak. Nakatayo siya sa harap ko, kahanga-hanga at walang hiya, sa bawat pulgada ay isang alpha na hari. Natigil ang hininga ko nang makita ko siya at ang hilaw na kapangyarihang taglay ng katawan na ngayoy nahayag sa akin. Satisfied? Tanong niya, na may halong biro sa boses. Natakot ako, inamin kong tapat, at hindi ko inasahan ang kanyang tawa na tunay at malugod. Katapatan muli, patuloy mo akong pinapamangha. Hinawakan niya ako at inilapag ang mga kamay sa aking baywang. Magdamag tayo. Hindi tayo nagmamadali. Ginabayan niya ako sa kama. Malambot ang mga balahibo laban sa aking hubad na balat. Inaasahan kong agad niya akong sasapitin ng katawan niya para kunin ang inaalok ko ng tahimik sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa kasunduan niya. Sa halip, humiga siya sa tabi ko, nakasandal sa isang siko. Ang malayang kamay niya ay nakalutang sa itaas lang ng aking butong balikat. Pwede ba kitang hipuin? Tanong niya muli. Kitang-kita ang pagpipigil niya sa tensyon ng kanyang mga kalamnan. Tumango ako. Hindi ko mapagkatiwalaan ang boses ko. Dinadala ng kanyang mga daliri ang landas mula sa aking collarbone papunta sa aking balikat. Pagkatapos ay pababa sa aking braso, na para bang minamapa ang bawat pulgada ng aking katawan. Nang naamoy kita sa pasilyong iyon, sabi niya, mababa at malapit ang boses, para itong paghahanap ng bagay na hindi ko alam na nawala sa akin. Parang pag-uwi matapos ang isang buhay na paglalakbay. Instinct lang ng alpha yan. Hina ang pagkontra ko, ang pagnanais na markahan. Umiling siya habang ipinagpapatuloy ng kanyang kamay ang banayad na paggalugad sa aking tiyan, maingat na iniiwasan ang aking mga suso at ang mas pribadong bahagi na sabik nang madama ang kanyang paghipo. Napapaligiran ako ng mga omega mula nang umakyat ako sa trono. Mga magaganda, mga kusang loob, mga sinanay. Wala sa kanila ang nakaapekto sa akin ng ganito. Nasa lahat ng lugar na ngayon ang kanyang amoy, bumabalot sa akin na parang pisikal na yakap. Puno, usok, at pagnanasa ng lalaki, na nagpapahilo sa akin at nagpapasagot sa katawan ko sa mga paraang hindi ko makontrol. Ang aking pagka-omega, na maingat kong sinupil sa loob ng maraming taon, ay sumabog patungo sa kanyang presensyang alpha. Kinikilala ang isang bagay na pilit pa ring itinatanggi ng isip ko.
Paano kung pisikal lang ito? Bulong ko. Mga katawan lang na tumutugon sa ibang katawan. Tumigil ang kamay ni Cadence sa aking balakang. Kung ganoon, bakit nararamdaman ko ang iniisip mo bago mo pa ito sabihin? Bakit alam kong dalhan kita ng asul na balabal, gayong hindi ko pa naman kitang nakitang nagsuot noon? Bakit sumisigaw ang bawat likas na pakiramdam ko na akin ka, katabi ko, nasa ilalim ko? Ang mga salita niya ay nagdulot ng panginginig sa akin na walang kinalaman sa takot. Dahil ikaw ay isang alpang hari, sanay kang makuha ang gusto mo. Dahil tayo ay kupas na, ang tugon niya, habang lalo siyang lumalapit hanggang ang mga labi niya ay nasa ibabaw na lang ng sakin. Sabihin mong hindi mo rin ito nararamdaman, Arara. Lokoin mo ako kung kaya mo. Hindi ako makapagsinungaling. Hindi nang ang pagiging malapit niya ay nagpapasunog sa balat ko sa matinding pagnanasa. Hindi nang ang amoy niya ay bumabalot sa isipan ko. Hindi nang ang lahat sa loob ko ay umaabot patungo sa kanya, na parang bulaklak na naghahanap ng araw. Sa halip na sumagot, nilapitan ko siya, at ipinapatama ko ang mga labi ko sa kanya sa isang halik na nagmula sa kuryosidad pati na rin sa pagnanasa. Sa loob ng isang tibok ng puso na natili siyang hindi gumalaw, na para bang nagulat sa ginawa ko. Pagkatapos ay tumugon siya ng uhaw na nagpawi ng hininga ko, dumulas ang kamay niya sa buhok ko para alagaan ang ulo ko habang pinapalalim ang halik. Ang pagdampi ng labi niya sa akin ay nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ko. Sinindihan ang apoy na sumilab sa makatuwirang pag-iisip. Nangungol ako sa harap ng bibig niya. Ang mga kamay ko ay humawak sa balikat niya. Ang mga kuko ay sumaksak sa balat, habang hinahatak ko siyang mas malapit. Pinutol niya ang halik, kapwa kami humihingal. Maniniwala ka na sa akin ngayon? Tanong niya. Ang boses ay nangangalit sa pagsisikap na pigilin ang sarili. Naniniwala ako na may something sa pagitan natin, pag-amin ko. Kung tadhana ba yan o chemistry, hindi ko alam. Ngumiti siya na may ningning ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Kung ganoon, hayaan mong kumbinsihin kita. Muling natagpuan ng kanyang bibig ang akin, mas mapangahas ngayon habang bumalot ang katawan niya sa akin. Ang bigat niya na dumidiin sa akin sa mga balahibo ay naramdaman kong tama sa paraang hindi ko maipaliwanag, na para bang ang katawan ko ay dinisenyo para tanggapin siya. Mas matapang na ngayon, ang paggalaw ng kanyang mga kamay sa akin, hinahaplos ang aking dibdib. Ang hinlalaki ay dumadampi sa sensitibong tuktok hanggang sa ako'y umarko sa kanyang paghipo at humagulgol. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, bulong niya sa aking leeg, kung saan sinundan ng kanyang mga labi ang nag-aalab na landas patungo sa pintig ng aking leeg. Mapanganib na kalapit sa lugar kung saan ang isang kagat ng pagmamarkang pag-aari ay magmamarka sa akin bilang pag-aari niya magpakailanman. Hindi ko alam ang totoo kong bulong. Hindi ako sanay sa ganitong pakiramdam, bago at napakalakas ng reaksyon ng katawan ko. Kung ganoon, hayaan mong ipakita ko sa iyo, ang sagot niya, habang patuloy na bumababa ang kanyang bibig. Ang sumunod ay isang mabagal, napakagandang aral sa ligaya. Nadiskubre ng mga kamay at bibig ni Caden ang mga lugar na hindi ko inakala ay makapagbibigay ng ganoong sensasyon, na nagpalabas sa akin ng mga tunog na hindi ko pa nagawa noon. Bawat haplos, bawat halik ay tila dinisenyo upang sirain ang aking pagtutol at patunayan na ang koneksyon namin ay higit pa sa pisikal. At epektibo ito. Nang sa wakas ay dumulas ang kanyang mga daliri sa pagitan ng aking mga hita at matagpuan ang madulas na patunay ng aking pagnanasa, sumigaw ako, nanginginig ang aking katawan sa tindi ng sensasyon. Sobrang sensitibo, bulong niya sa dibdib ko, kung saan pinaglalaruan ng kanyang bibig ang sensitibong tuktok. Sobrang perpekto para sa akin. Kaden, hiningal ko habang ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may sinadyang husay. Bumubuo ng presyur sa loob ko na halos sirain ang aking pagtitimpi. Sabihin mo ulit, utos niya, at nagtagpo ang aming mga mata sa liwanag ng apoy. Sabihin mo ang pangalan ko. Kaden, inuulit ko nang bumabreak ang boses ko habang ang haplos niya ay nagdadala sa akin ng mas malapit sa isang bangin na hindi ko pa kailanman narating. May isang primal na kislap sa kanyang mukha. Akin, ungol niya, unang beses na humina ang kanyang kontrol. Sabihin mo, Alara. Sabihin mong akin ka. Tumuloy ang hiling sa gitna ng ulap ng ligaya na nagpapaalala sa akin ng nakataya. Kalayaan laban sa pagsunod. Kasarinlan laban sa pagiging kabilang. Kaligtasan ng aking nayon laban sa aking sariling kalayaan. Iwinaksi ko ang aking mukha, hindi makaya ibigay sa kanya ang gusto niya.
Kahit na pinagtaksilan ako ng katawan ko, tumutugon sa bawat haplos niya na parabang para sa kanya ito ginawa. Hindi niya pinilit ang bagay, hindi niya muling inutusan akong aminin iyon. Sa halip, naging mas sinadya at mas pukus ang kanyang mga galaw. Itinutulak ako patungo sa isang rurok na hindi ko kayang tanggihan nang dumagsa sa akin ito, alon-alon ng nakasisilaw na ligaya. Tumawag ako muli sa kanyang pangalan, nanginginig ang aking katawan sa ilalim ng kanyang bihasang paghipo. Habang nakahiga akong humihingal, nanginginig sa pagkatapos, banayad niya akong hinalikan, binigyan ako ng sandali para makabawi. Ngunit nararamdaman ko ang kanyang pagpipigil sa tensyon ng kanyang mga kalamnan, sa tigas na nakadikit sa aking hita. Maaga pa ang gabi, bulong niya sa aking tainga. At malayo pa ako sa pagtatapos sa iyo, munting tagapagsalita ng buwan. Ang sumunod ay naglaho sa isang habi ng pakiramdam at emosyon. Si Caden ay minsan malambing, minsan mapilit, malumanay at may pagmamay-ari. Dinala niya ako sa tuktok na iyon, nang paulit-ulit hanggang sa ako'y tila walang buto at malambot sa ilalim niya. Nang ako'y tuluyan ng nawalan ng sarili sa sobrang ligaya, sa kanya inilagay ang sarili sa pagitan ng aking mga hita. Ang tanong sa kanyang mga mata ay hindi nangangailangan ng salita. Tumango ako lampas na sa pagtutol, lampas sa pagtanggi sa alam na ng aking katawan at marahil ng aking puso. Dahan-dahan siyang pumasok sa akin, binigyan niya ako ng oras para masanay sa pagpasok. Hindi niya inalis ang tingin niya sa akin habang inaangkin niya ako sa pinakapangunahing paraan. Saglit lang ang kirot. Nalampasan ng pakiramdam ng pagiging tama, ng pagkakumpleto na naramdaman ko nang nasa loob niya ako. Caden, ang hininga ko, nakakapit ang mga kamay ko sa kanyang likod nang magsimula siyang kumilos. Mayara ang sagot niya, ang boses niya ay magaspang sa damdamin na hindi ko inasahan mula sa makapangyarihang hari na Alpha. Asawa ko, hindi ko siya pinutol sa pagkakataong ito. Hindi ko nagawa. Lalo na tila mas pinagtitibay pa tayo ng bawat pag-ulos. Nang ang amoy niya at ang amoy ko ay nagsanib at naging isang bago, nang ang ligayang nabubuo sa pagitan namin ay tila masyadong malalim para maging pisikal lamang. Nagkilos ng magkasabay ang aming mga katawan na parabang libong beses na naming nagawa ito. Hinahanap ang isang ritmo na matatag na nagtungo sa isang bagay na mas dakila kaysa sa mga rurok na naranasan ko na. Nagsimulang bumagal ang ritmo, ang kanyang mga galaw ay naging mas mapusok, mas primal. Nakita ng kanyang bibig ang aking leeg, ang mga ngipin ay dumampi sa sensitibong balat, kung saan ang isang kagat ng pag-angkin ay magmamarka sa akin bilang pag-aari niya magpakailanman. Nag-aalab sa loob ko ang takot at pagnanasa. Hindi, hingal ko, kahit na ang katawan ko ay yumuko patungo sa kanyang bibig. Nangako ka, walang pag-angkin. Humagulgol siya sa aking balat. Halos parang masakit ang tunog, ngunit itinaas niya ang ulo at idinikit ang kanyang noo sa akin. Alam ko kung ano ang ipinangako ko, ngil-ngil niya. Pero mga Diyos Ara, pinapahirapan mo akong maalala kung bakit. Ang kanyang pagiging tapat at ang pakikipaglaban niya ay tumimo sa akin. Ang makapangyarihang alfang ito, ang hari na maaaring kunin ang anumang gusto niya, ay nilalabanan ang kanyang pinakapayak na mga instinct para tuparin ang kanyang salita sa akin. Bumibilis ang aming ritmo. Ang ligaya ay umiikot ng mas mataas, mas higpit, hanggang sa naramdaman kong nakabalanse ako sa gilid ng isang napakalaking bagay. Lumaya ka, himok ni Caden. Ang boses niya ay nanginginig sa sarili niyang nalalapit na pagsabog. Lumaya ka para sa akin, Ara. Ginawa ko, nabasag ako sa paligid niya sa isang hiyaw na maaring pangalan niya. Maaring isang panalangin. Sumunod siya agad. Ang malakas niyang katawan ay naninigas sa ibabaw ko habang nararating niya ang sarili niyang kasukdulan. Ang pangalan ko ay naging isang pagpapala sa kanyang mga labi. Pagkatapos noon, nakahiga kaming magkalukot. Ang pawis ay lumalamig sa aming balat. Ang tibok ng puso ay unti-unting bumabagal. Pinipiga ako ng bigat ni Caden sa mga balahibo. Ngunit hindi ko siya inalis. Hinahanap ang ginhawa sa matibay na katotohanan niya. Maniniwala ka na ba sa akin ngayon? Tanong niya sa wakas. Malambing ang boses sa tahimik na silid. Hindi ako agad sumagot. Inoobserbahan ko ang aking katawan, ang aking mga damdamin. Ang nangyari sa pagitan namin ba ay lumampas sa pisikal na kasiyahan? Hindi ko iyon maitatanggi. Pero ibig bang sabihin nito ay naubos na tayo? Ibig bang sabihin nito ay dapat kong isuko ang aking matigas na kalayaan para maging reyna niya, kapareha niya, pag-aari niya? Naniniwala akong may makapangyarihan sa pagitan natin, inamin ko ng maingat. Pero kailangan ko ng oras para maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito.
Umikot siya sa kanyang gilid, inalis ang bigat niya sa akin. Pero pinanatili niya akong malapit. Isang braso ang nakalupot ng may pagmamay-ari sa aking baywang. Marami pang oras bago sumapit ang madaling araw, pinaalalahanan niya ako, hindi mo pa kailangang magdesisyon ng kahit ano. Dinampian ko ng daliri ang linya ng kanyang panga. Pinag-aaralan ang mukha na dati tila malamig at walang emosyon sa malaking bulwagan na ngayoy lumambot dahil sa kasiyahan at sa isang bagay na mapanganib na kahawig ng lambing. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa iyong ina, sabi ko, na biglang sumulpot sa isip ko ang tanong. Nagkislap ang gulat sa kanyang mukha. Ang ina ko? Katulad ba niya ako? Isang tagapagsalita ng buwan? Sumilay ang pagkaunawa sa kanyang mga mata. Hindi. Pero alam niya ang tungkol sa kanila. Siya ang nagturo sa akin ng mga lumang kwento, ng mga lumang kaugalian. Bago pa man gawing kalakal ang mga omega at tirano ang mga alpha dahil sa politika at kapangyarihan, nag-iwan ang kanyang daliri ng mga pattern na parang idolo sa aking hubad na balakang. Magugustuhan kanya. Sigurado. May anino ng sakit sa kanyang mukha. Namatay siya noong ako'y 14, sa parehong gabing pinaslang ang aking ama. Nagsimulang magkabit-kabit sa isip ko ang mga piraso. Ang hindi niya pagtitiwala sa madaling pagsunod, ang kanyang mga peklat, ang bigat ng dinadala niya bilang isang hari na masyadong bata nang umakyat sa trono. Pasensya na, ang simpleng sabi ko. Tumango siya bilang pagtanggap sa nagtanong. At ang mga magulang mo? Binalangkas mo ang lola mo pero hindi sila. Kinuha sila ng lagnat ng magkasabay noong isang taglamig 10 taon na ang nakalipas, ang sagot ko. Ang matagal ng dalamhati ay naging isang manhid na kirot na ngayon. Pinalaki ako ng lola ko pagkatapos. Tinuruan niya ako ng mga kaya niya sa kanyang mga kaloob bago siya pumanaw 3 taon na ang nakalipas. Iniwan kang mag-isa, walang proteksyon. Medyo nairita ako sa pahiwatig. Pinrotektahan ko ang sarili ko. Natutunan kong mabuhay kasama ang mga bulong, ang takot, ang pag-iisa. Lumambot ang kanyang mga mata. Hindi ko ibig sabihin ay kahinaan, kabaligtaran sa nga. Nakaraos ka kahit ang iba ay bumagsak na. Gumalaw ang kamay niya para haplusin ang pisngi ko. Isa iyon sa maraming dahilan kung bakit karapat-dapat kang maging reyna ko. Ang pahayag ay nagbalik sa akin sa katotohanan, sa taya ng aming kasunduan. Hindi pa ako pumapayag doon. Hindi pa, inamin niya, hindi nabawasan ang kanyang kumpiyansa. Ngunit kalahati pa lamang ng gabi ang nakalipas. Bago ko pa man makabuo ng tugon, muling sinakop ng kanyang bibig ang akin at muling nanumbala ang rasyonal na pag-iisip sa ilalim ng pagsalakay ng pakiramdam. Habang muling sinisiyasat ng kanyang mga kamay ang aking katawan, na pamilyar na sa mga nagbibigay sa akin ng ligaya, naisip ko kung nakikipaglaban ako sa isang labanan na talo na, kung matatagpuan ako ni Dawn na hindi lamang pisikal na nasakop, kundi kusang sumuko sa alpha na ito na nangakong hindi pag-aalipin, kundi pakikipagsosyo. At sa unang pagkakataon hindi ako pinuno ng pangamba ng posibilidad na iyon, kundi ng isang mapanganib at nakakaakit na pag-asa. Ang unang mapusyaw na liwanag ng madaling araw ay sumilay sa mataas na mga bintana, pininturahan ang silid ng malambot na kulay abo at asul. Nakahiga akong gising, pinagmamasdan ang mga anino na umatras mula sa natutulog na mukha ni Caden. Sa kanyang kapahingahan, mukhang mas bata ang hari na Alpha, na wala ang mga bakas ng kapangyarihan, at ang kanyang maiitim na pilik mata ay naglalagay ng banayad na anino sa kanyang mga pisngi. Isang braso ang nanatiling nakapulupot ng may pagmamay-ari sa aking baywang. Kahit natutulog, ayaw akong pakawalan. Ang gabing iyon ay naging isang revelasyon. Pagkatapos ng aming ikalawang pagsasama, nag-usap kami ng ilang oras tungkol sa kanyang kaharian, tungkol sa aking nayon, tungkol sa mga espiritu na nakikita ko, at sa mga alamat na itinuro sa kanya. Pagkatapos ay muling sinapupangan kami ng pagnanasa, at ng ilang ulit pa pagkatapos noon hanggang sa wakas, ay kapwa kami napagod. Ngayon, habang ipinahahayag ng liwanag ng umaga ang pagtatapos ng aming kasunduan, hinarap ko ang pinipiling iniiwasan ko sa mahabang gabing puno ng ligaya. Manatili o umalis, ang kinin ng aking kalayaan gaya ng ipinangako o sumuko sa ugnayang hindi na maikakaila sa pagitan namin. Maingat akong umusli mula sa ilalim ng kanyang braso, kinuha ko ang asul na balabal mula sa pagkahulog nito sa tabi ng kama. Ang aking katawan ay masayang naninigas, dala ang ebidensya ng kanyang pag-aaruga sa anyo ng maliliit na pasa at mga maselang bahagi. Habang tinatali ko ang kapa sa paligid ko, lumapit ako sa bintana, nakatitig sa mga pader ng kuta at sa kabila nito, ang malabong bahid ng gubat na sa huli patungo sa river mist, tahanan, o kung hindi man ang pinakamalapit na bagay sa tahanan na aking nakilala.
Ngunit ang naghihintay sa akin doon ay pagdududa, pagkakahiwalay. Ang galit ng konseho nang malaman nilang nabigo ang kanilang plano na hamakin ang Alpha King. Babalik ako ng hindi mas malugod na pagtanggap kaysa noong umalis ako. Marahil mas hindi pa nga. Ngunit kalayaan iyon. Kalayaang kinita ko sa magdamag na katatapos lang. Kalayaan na piliin ang sarili kong landas. Hindi nakatali sa kahit anong alpha gaano man siya kaakit-akit. Nandito ka pa rin. Ang boses ni Cadence magaspang dahil sa antok. Ang nagulat sa akin mula sa aking mga iniisip. Lumiko ako at nakita siyang nakaupo. Nakababad sa baywang niya ang mga balahibo. Nakatuon ang kanyang mga mata sa akin. Kakatpos lang sumikat ang araw, ang sagot ko habang itinuturo ko ang bintana. Natapos na ang kasunduan natin. Tinagalan ko ang gabi. Ganon din naman ako. Nanatiling maingat na neutral ang kanyang ekspresyon, ngunit naramdaman ko ang tensyon sa ilalim ng kanyang kalmadong panlabas at higit pa sa pagtiis sa tingin ko. Namula ang aking mga pisngi sa alaala kung gaano ako kasigasig na nakilahok sa ating huling pagtatalik, kung paano ako ang nanguna at siniyasat ang kanyang katawan ng kasing sigasig nang ipinakita niya sa akin. Naninindigan ang kasunduan, patuloy niya nang hindi ako sumagot. Malaya kang bumalik sa River Mist na may garantiya ng aking proteksyon para sa iyong nayon. Pinagmasdan ko siya, sinusubukang pagkaisahin ang marangal na lalaking ito at ang malamig, nakakatakot na figura na pumili sa akin mula sa hanay ng mga Omega. Ganoon lang, pagkatapos ng lahat ng sinabi mo tungkol sa mga napusong kapareha, tungkol sa sakit ng paghihiwalay, may kumislap sa kanyang mga mata. Sakit marahil o pag-uurong. Pinapanatili ko ang aking salita, ara palagi. Tumayo siya mula sa kama, kahanga-hanga sa kanyang pagiging hubad at inabot ang kanyang inihagis na pantalon. Magpapadala ako ng mga guwardiya para ihatid ka pa uwi. Dapat kang umalis bago magising ang korte at magsimula ang kanilang chismis. Habang siya ay nagbibihis, nanatili ako sa tabi ng bintana nag-aalinlangan. Binibigay niya sa akin ang eksaktong gusto ko, ang dahilan kung bakit ako pumayag sa kasunduang ito, kalayaan. Ngunit ang posibilidad na iwan ko siya, na hindi ko na muling maramdaman ang kanyang haplos o makita ang kanyang bihira at nakapagpapabagong ngiti, ay nagdulot ng isang kirot sa aking dibdib na hindi ko inasahan. Paano kung mananatili ako? Lumabas ang tanong, bago ko pa man ito mapanaginip. Tumigil si Cadence sa paggalaw, nakatalikod sa akin habang tinatali niya ang kanyang pantalon. "Huwag mo akong lokohin, munting Omega," sabi niya, mapanganib ang lambing ng kanyang boses. "Hindi tungkol dito. Hindi ako naglalaro," ang sagot ko habang lumalapit ako sa kanya. Tinanong ko kung ano ang mangyayari kung pipiliin kong manatili. Dahan-dahan siyang lumingon, maingat ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang bagay na kinilala ko ngayon bilang pag-asa. "Kung mananatili ka, ikaw ang magiging reyna ko, kapareha ko, katumbas ko sa lahat ng bagay." "Katumbas?" Inulit ko ng may pag-aalinlangan. "Isang Omega na katumbas ng hari na Alpha. Hindi iyon matatanggap ng korte. Wala silang magagawa." Nilapitan niya ako at marahang pinatapat ang mga kamay sa aking balikat. "Pero hindi kita aalalahanin, Alara. Hindi ito magiging madali. Magkakaroon ng pagtutol, mga hamon sa iyong autoridad, marahil pati na panganib tulad ng Omega Assassin na nagdulot sa iyo ng peklat na iyon." Ngumiti siya ng malungkot. "Ganoon nga. May mga naniniwala na ang mga Omega ay dapat manatiling pag-aari, hindi katuwang. Ituturing kanilang banta sa natural na kaayusan. Pinag-isipan ko ito, tinimbang ang panganib laban sa pangako ng pagkakabilang ng layunin lampas sa simpleng pag-survive. At paano naman ang aking mga kaloob, ang mga pangitain, ang mga espiritu? Ang mga tagapagsalita ng buwan noon ay tagapayo ng mga hari, tulay sa pagitan ng pisikal na mundo at ng kaharian ng espiritu," sabi ni Cadence. Habang hinahaplos ng kanyang mga hinlalaki ang aking butong balagbag, "Ihihonor ang iyong mga kaloob, hindi itatago. Gagamitin para sa kapakinabangan ng kaharian, hindi katatakutan bilang salamangka." Nakakaakit ang posibilidad na pahalagahan ako dahil sa mismong bagay na naging dahilan ng pagiging palaboy ko. Nagamitin ng lantaran ang aking mga kakaibang kakayahan sa halip na lihim. "At tayo," tanong ko. Halos pabulong ang boses. "Ano ang mangyayari sa atin lampas sa politika at katungkulan?" May lumambot sa kanyang tingin. "Magiging kung ano ang nakatakda para sa atin, mga kapareha, mga magkasintahan." Gumalaw ang kanyang kamay at humupa sa aking tiyan, isang hindi inaasahang malambing na kilos. "Sa huli, magiging magulang tayo ng mga tagapagmana na maaring magmana ng ating parehong lakas." Ang imaheng binuo ng kanyang mga salita, mga anak na may lakas niya at paningin ko,
napalakihin hindi sa takot kundi sa pagmamalaki, ay nagdulot sa akin ng hindi inaasahang pagnanasa. Maging imposible ang magkaroon ng anak sa River Mist, kung saan walang lalaking magliligaw sa kakaibang Omega na nakikipag-usap sa hungkag na hangin. Hindi ko alam kung paano maging reyna, inamin ko. Binibigkas ang takot na nakatago sa ilalim ng iba. At hindi ko rin alam kung paano maging hari nang inilagay ang korona ng aking ama sa aking ulo. Sumagot si Caden. Natututo tayo, naaangkop tayo, lumalaki tayo sa mga gampaning itinakda ng tadhana para sa atin. Gumalaw ang kanyang mga kamay na parang huhimayin ang aking mukha. Ngunit tandaan mo ito, Aara ng River Mist, hinihiling kita para sa higit pa, kaysa sa iyong titulo o sa iyong sinapupunan o maging sa iyong mga kaloob. Hinihiling kita para sa apoy na nagnininga sa iyong kalooban, ang tapang na nagtulak sa iyo, na harapin ang aking tingin ng ang iba ay umatras. Ang katapatan na tumatanggi sa papuri o huwad na pagsunod. Binalot ng kanyang mga salita ang puso ko. Pinisil hanggang sa nahirapan akong huminga. Ito ang hindi ko inasahang matatagpuan. Hindi lang pagnanasa o proteksyon, kundi pagkilala. Ang makita, tunay na makita sa lahat ng aking pagkatao. Natatakot ako. Inamin ko, habang sumusandal sa kanyang haplos sa kabila ng aking sarili. Sa ano? Sa mawawala ang sarili ko. Sa maging bahagi ka na lang ng iyong sarili, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kalooban, namuo ang aking lalamunan. Matagal kong ipinaglaban ang aking kalayaan para isuko ito. Kahit para sa koneksyong ito sa pagitan natin, sumilay ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Akala mo, ang pagtanggap sa bond ng magkasintahan ay pagsusuko sa sarili. Hindi ba? Hindi ba iyan ang ibig sabihin ng maangkin? Ang maging pag-aari isang karugtong ng kalooban ng iyong alpha? Umiling si Caden, at naging matindi ang kanyang ekspresyon. Hindi sa pagitan ng tunay na magkasintahan, hindi kailanman sa pagitan natin. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mga kamay para mahawakan ang akin, sumama ka sa akin. May isang bagay kang dapat makita. Bagaman nag-aalinlangan ako, nagtaka ako kaya hinayaan kong iakay niya ako sa isang mabigat na pintong kahoy sa kabilang dulo ng silid. Binuksan niya ito at hindi isang silid ang sumalubong sa amin, kundi isang makitid na paikot-ikot na hagdanang inukit sa bato. Saan ito patungo? Tanong ko nang kumuha siya ng lampara mula sa pader. Sa dahilan kung bakit naniniwala akong tayo ay naglaho, ang sagot niya ng mistulang misteryoso, habang iniakay niya ako pataas sa paikot-ikot na hagdan. Umakyat kami ng tahimik, sapagkat pinilit kami ng makitid na daanan na magsunod-sunod. Pagkatapos ng tila daan-daang baitang, lumabas kami sa isang bilog na silid sa tuktok ng tore. Hindi tulad ng marangyang silid-ari ng hari sa ibaba. Payak ang silid na ito, hubad ang mga pader na bato, maliban sa mga estante na may nakahanay na mga librong mukhang sinauna at mga scroll. Sa gitna ay nakatayo ang isang pedestal na may iisang bagay, isang kristal na bola na kasing laki ng 2 kamao, malabo sa loob, na parabang puno ng umiikot na hamog. Ano ang lugar na ito? Bulong ko, nararamdaman ang humuhugong na kapangyarihan sa hangin na nagpapatayo ng balahibo sa braso ko. Ang silid ng Sears, sagot ni Caden, inilapag ang lampara sa isang mesa sa tabi. Umiiral na ito mula pa noong itinayo ang kastilyo, ilang siglo na ang nakalipas. Ayon sa alamat, idinisenyo ito ng unang alpha na hari at ng kanyang kapareha, isang tagapagsalita ng buwan tulad mo. Dahan-dahan akong lumapit sa pedestal, naakit sa banayad na kumikibot na enerhiya ng orbe. At ito, ang puso ng paningin, isang relikya mula sa panahon ng magkapantay, na namumuno ang mga alpha at omega bago sinira ng kapangyarihan ang balanse. Nakatayo siya sa tabi ko, maingat na pinagmamasdan ang aking reaksyon. Tumutugon lamang ito sa mga may kaloob ng tunay na paningin. Parang sumasagot ang buwan sa kanyang mga salita. Nagsimulang umikot ng mas mabilis ang hamog sa loob ng kristal. Mga kulay na umaagos sa kulay abo. Asul, pilak, bahid ng ginto. Tumutugon ito sa iyo, sabi ni Caden nang mahinahon. Sa 3 salinlahi ng aking pamilya, hindi pa ito tumugon ng ganito. Tinitigan ko ang orbulong kristal na bighani sa mga pattern na nabubuo at naglalaho sa loob nito. Ano ang ginagawa nito? Ayon sa mga lumang kasulatan, pinapalakas nito ang mga kaloob ng tagapagsalita ng buwan, hinahayaan silang makita ng mas malinaw, makapunta ng mas malayo sa kaharian ng espiritu, at gabayan ang kaharian sa mga banta na nakikita at hindi nakikita. Pumababa ang boses niya. Sinasabi rito na kapag hinawakan ito ng mga naglaho na magkasintahan,
Isa ay isang alpha na may dugong kaharian at isa ay tagapagsalita ng buwan. Ibinubunyag nito ang landas sa unahan. Malinaw ang ibig sabihin. Gusto mong sabay naming itong hawakan? Tumango siya, seryoso ang mukha. Kung walang mangyari, maaari kang umalis na alam mong pisikal na atraksyon lang ang koneksyon natin, makapangyarihan, ngunit sa huli ay pangkaraniwan. Ngunit kung tutugon ito, iniwan niya ang posibilidad na bukas. Nag-atubili ako, tinimbang ang pagpipilian sa harap ko. Kung tatapikin ko ang orbs at walang mangyari, maaari akong umalis ng may katiyakan, malaya sa mga pagdududa. Ngunit kung makumpirma nito ang pinaniniwalaan ni Kayden na tayo ay tunay na faded, maaari pa ba akong umalis? Paano kung pipiliin ko pa ring umalis kahit ipakita nito na tayo ay faded? Tinanong ko, kailangang maunawaan ang buong kondisyon ng bagong kasunduang ito. Mabilis na natabunan ng maskarang emosyon ang kanyang mukha. Pagkatapos igagalang ko ang iyong pasya gaya ng ipinangako. Ngunit umaasa akong isasaalang-alang mo ang ibang opsyon. Hindi agarang pag-angkin kundi panliligaw. Panahon para magkilala ng higit pa sa isang gabi ng pagnanasa. Panahon para makita mong ang pagiging kapareha ko ay hindi nangangahulugang mawawala ka sa iyong sarili, kundi makakakita ka ng kaparehang pinahahalagahan ang lahat ng nasa iyo. Hindi ko inaasahan ang alok niya, isang konsesyon na hindi ko inakala kayang gawin ng isang alfas na hari. Hindi agarang pagsusumite kundi pagpili. Hindi pagmamay-ari kundi pakikipagsosyo. Sige, pumayag ako kabang tumitibok ng mabilis ang puso ko, sasapitin natin ito ng magkasama. Pumuwesto si Kayden sa tapat ko, ang pedestal sa pagitan namin. Ilagay mo ang kamay mo rito kapag handa ka na, utos niya. Gagawin ko rin ang pareho. At nang huminga ako ng malalim, iniunat ko ang aking kamay, ang aking mga daliri ay nakalutang sa ibabaw ng kristal na ibabaw. Sa tapat ko, ginaya ni Kayden ang aking posisyon. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitigil sa pagtitig sa akin. Sa kanyang mga mata hindi ko nakita ang isang mapag-utos na alpha na hari, kundi isang lalaking nag-aalok ng kahinaan, pag-asa, at ang posibilidad ng pagtanggi. Sabay, bumulong ako at idiniin ko ang aking palad sa malamig na kristal. Nang gawin niya rin ang pareho, sumabog ang liwanag mula sa bolang kristal, napakaliwanag kaya kinailangan kong ipikit ang aking mga mata dahil sa tindi nito. Sa likod ng aking mga talukap mata, sunod-sunod na dumagsa ang mga bisyon. Kami ni Kayden na nakatayo sa harap ng isang pagtitipon ng korte, matatag ang kanyang kamay sa akin. Kami dalawa na nakayuko sa mga sinaunang kasulatan, naghahanap ng mga sagot sa isang hindi nakikitang banta. Ang aking katawan na namamaga dahil sa pagbubuntis, ang kanyang mga kamay na maprotekta sa kurba ng bagong buhay. Kami dalawa na matanda na, pilak ang aming buhok, napapaligiran ng mga anak at apo na may dalang mga marka ng aming parehong linya ng dugo. At sa kabila ng lahat ng iyon, isang pakiramdam ng pagiging tama, ng pagkakumpleto na hindi ko kailanman naranasan. Hindi pagsunok o dominasyon, kundi balanse. Dalawang kalahati ng isang buo. Ang bawat isa'y sumusuporta sa lakas ng isa't isa, ang bawat isa'y nagpoprotekta sa kahinaan ng isa't isa. Nang kumupas ang liwanag at muli kong nabuksan ang aking mga mata, natagpuan ko si Kayden na nakatitig sa akin ng may pagkamangha, may pag-asa at may kahinaang hindi ko inakalang makikita sa hari na alpha. Nakita mo ba? Tanong niya, magaspang ang boses sa damdamin. Tumango ako, hindi makapagsalita dahil sa bukol sa lalamunan, malinaw at hindi matatawaran ang mga bisyon. Tunay ngang kami ay naglaho, hindi sa payak na paraan ng mga kwentong pambata, kung saan ang isang omega ay sumusuko at ang isang alpha ay nagmamay-ari, kundi sa sinaunang paraan, kung saan ang dalawang kaluluwa ay sa isa't isa natatagpuan ang nawawalang bahagi ng kanilang sarili. Hindi ako maaaring maging isang tradisyonal na Reyna Omega, ang wakas kong sinabi nang makuha ko na ang boses ko. Hindi ako mananahimik o magpapasakop o magiging pampalamuti lamang. Hindi ko iyan hihilingin sa iyo, ang kanyang tugon. Nasa orbe pa rin ang kanyang kamay, nakakabit pa rin sa akin sa pamamagitan ng kristal sa pagitan namin. Kailangan ko ng kapareha, Ara, hindi ng pag-aari. Isang taong hahamon sa akin kapag nagkakamali ako, susuporta sa akin kapag tama ako, at tatayo sa tabi ko habang hinaharap namin ang anumang dumating. Magkakaroon ng pagtutol binalaan ko mula sa iyong korte, mula sa mga tradisyonalista, na naniniwalang dapat alam ng mga omega ang kanilang lugar. Naging mandaragit ang kanyang ngiti, na nagpapaalala sa akin na sa kabila ng kanyang kabaitan sa akin, siya pa rin ang hari na alpha, isang lalaking nakipaglaban at pumatay upang protektahan ang kanyang trono, ang kanyang mga tao. Hayaan silang lumaban sa atin.
Sama-sama, ipapakita natin sa kanila kung ano ang tunay na balanse, kung ano ang maaaring maging anyo ng kaharian kapag ang matandang karunungan ay nakatagpo ng bagong lakas. Ang pendant sa aking leeg ay biglang naging mainit na para bang sang-ayon ng lola ko sa landas na ito, sa pinili kong ito. Naalala ko ang kanyang huling mga salita sa akin. Ang puso mo ang tanging bagay na hindi nila makukuha maliban kung isusuko mo ito. Ngunit ang pagsuko ay nangangahulugang pagkatalo, pagkabigo. Ang naramdaman ko nang tignan ko si Kayden ngayon ay hindi pagkatalo. Ito ay pagkilala. Hindi pagkalugi kundi pagtuklas. Hindi na ako babalik sa river mist ang napagpasyahan ko. Tama ang pakiramdam ng mga salitang iyon nang lumabas ang mga ito sa aking mga labi. Hindi magpakailanman, ngunit nais kong bumisita para kunin ang iilang pag-aari ko at ipaliwanag sa mga taong nagpakita ng kabutihang loob sa akin. Nagningas ang apoy sa mga mata ni Kayden. Mananatili ka. Ikaw ang magiging kapareha ko, ang reyna ko. Manatili ako, kinumpirma ko. Hindi dahil sinakop mo ako o inaangkin mo ako, kundi dahil pinipili ko ang landas na ito, pinipili kita. Sa mga bukas niyang mata, lumibot siya sa pedestal noon at niyakap ako sa kanyang mga bisig nang may banayad na sumasalungat sa kanyang lakas. Ang kanyang ay bumuntong hininga sa aking buhok. Aking tagapagsalita ng buwan, aking reyna. Sumandal ako sa kanyang yakap, naramdaman ko sa unang pagkakataon ang pagiging tama ng pagiging kabilang ng hindi takot na mawala ang aking sarili. Kayden ko? Ang sagot ko, habang itinaas ko ang aking mukha patungo sa kanya. Hari ko, kapareha ko. Nang magtagpo ang aming mga labi, ito ay tila kisame ng mga pangako, isang simula kaysa wakas. Pumasok ako sa kanyang silid bilang isang sakripisyo. Inaasahang titiisin ang isang gabi ng pagsunubon upang matiyak ang aking kalayaan. Sa halip natagpuan ko ang isang pakikipagsosyo na hindi ko kailanman inisip na posible. Isang hinaharap kung saan ang aking pagkaiba ay hindi isang sumpa kundi isang biyaya. Kung saan ang mismong mga bagay na naging dahilan upang itakwil ako, ay naging dahilan din upang maging napakahalaga ako. Pagkatapos habang pababa kami sa paikot na hagdanang magkahawak kamay, sinulyapan ko ang kristal na bola na ngayon ay banayad na kumikislap sa liwanag ng umaga. Ipinakita nito sa akin hindi lamang ang mga bisyo ng magkakasamang hinaharap, kundi pati ang katotohanang pinaglaban ko mula pa noong unang ako'y tingnan ni Kayden sa malawak na bulwagan, na minsan, ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa pag-iisa o kasarinlan, kundi sa tapang na ipagkatiwala ang iyong puso sa ibang kaluluwa. Anong iniisip mo? Tanong ni Kayden nang marating namin ang paanan ng hagdan. Ngumiti ako sa kanya, hindi na natatakot sa mga susunod pang mangyayari. Na hindi ko lang tinitiis ang gabi sa iyong kama, Alpha King. Doon ko nahanap ang aking tadhana. Ang ngiti niyang tugon ay parang araw na sumisilay sa gitna ng mga ulap, na nagpabago sa kanyang mukha mula sa gwapo tungo sa nakabibighani. At nahanap ko ang akin sa Omega na nangahas na harapin ang aking tingin nang lahat ng iba ay lumayo. Inihaplos niya ang kamay ko sa kanyang mga labi at hinalikan ang mga bukol ng daliri ko. Maligayang pag-uwi, mahal kong reyna. Uwi. Hindi isang lugar kundi isang tao, hindi isang pagsuko kundi isang pagpili. Habang inakay ako ni Kayden pabalik sa mga silid kaharian, kung saan namin sisimulan ang gawain ng pagbabago sa isang sinaunang kaharian, naramdaman kong uminit sa balat ko ang kuwintas ng aking lola, isang paalala kung saan ako nanggaling at isang biyaya para sa aking patutunguhan. Natapos na ang gabing pinayagan kong tiisin, ngunit nagsisimula pa lamang ang buhay na pinili ko. At sa unang pagkakataon sa aking alaala, hindi ako natakot sa hatid ng hinaharap. Dahil anuman ang dumating, haharapin namin ito ng magkasama. Alpha at Omega, Hari at Reyna, magkasintahang naglaho, hindi pinag-iisa ng puwersa o tradisyon, kundi ng pagpili at pagkilala sa kaluluwang kumumpleto sa aming